Muling ipinagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference kaugnay po ng mga impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kinontra naman ang prosecutor panel team ang bali-balitang nilamon umano sila ng kampo ni Duterte. Narito balita ni Sheena Torno. Tinawag na fake news si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang usaping yan habang dead man naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Gumulong na ang ikalawang araw ng pre-trial conference ng Senate Impeachment Court patungkol sa impeachment complaints na kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Magkasunod na dumating ang defense team at House at Private Prosecutor panel. Tapos na ang bahagi ng marking of evidence sa dalawa sa 4 na reklamo, partikular na ang bribery at grave threat noong Huwebes. Ipinagpatuloy naman itong Lunes ang Article 1 at Article 2 o ang confidential funds at unexplained wealth ng ikalawang Pangulo. Umaasa ang kampo ng Vice Presidente na makukumpleto ng pagmamarka ng mga ebidensyang kanilang ilalatag sa pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. We hope so. Pero I don't think matatapos ngayon kasi marami pa talaga. After the pre-trial conference, ipinaliwanag naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang mga susunod na hakbang sakaling matapos sa araw na ito ang marking of evidence ng magkabilang panig. They just have to file their comments on the stipulation of facts as per their commitment last time. They'll file it until the end of office hours today. We'll review the transcript, we'll review the marking, and then we'll draft the pre-trial order for submission to the impeachment court. Subalit maaari pang i-extend ang pre-trial conference sakaling hindi ito makumpleto. Papayagan naman ng Senate Impeachment Court ang mga surprise witnesses na ihaharap ng depensa at prosekusyon. Ngunit dapat nilang abisuhan ang kabilang panig nang hindi bababa sa 3 araw bago nila ito ipatawag upang mabigyan ng sapat na panahon ang kabilang kampo na makapaghanda. Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial, and they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance. So that's allowed in the rules of court, that's also allowed here in the impeachment court. Ang Senate Sergeant at Arms naman ay pag-aaralan pa kung itataas ang antas ng seguridad sa Senado sa nalalapit na impeachment trial ni Duterte. It depends, no? It depends. That is why continuing yung coordination namin with the different law enforcement agencies and our forces of the Philippines. Kung ano yung nakikita ninyo ngayon, ganito. But siguro we will just add yung visibility ng ating mga law enforcers, ng OSAA, ng PNP, at ng allied forces. Inaasa na kasi ng OSAA na kaliwat kanan ng gagawing rally o protesta ng mga taga-suporta at hindi ni VP Sara Duterte sa labas ng Senado. Kaya hindi pa nakikita ng OSAA chief na dapat nang ibaba ang heightened security sa Senado. Pero posible nga bang may banta sa institusyon, lalo na sa nalalapit na impeachment trial? So far, sir, may threat ba tayo natatanggap for the July 6 impeachment trial? None. Samantala, pinalagan naman ng House Prosecutor Panel ang balitang nilamon ng buhay si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ng lead legal counsel ni Duterte na si Attorney Sheila Sison. Tugon dyan ni Luistro. That is not true. That is fake news. We should beware of fake news. That has been anticipated since we started this series. But there will be a lot of so much speculation. Pabirong sagot naman ng Senate Secretary sa usaping yan. Pero sir, yung sinasabi yung mga nilamon ni Benito Figueroa. No, that's not true. That's not true. But there were We provided food, no? Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Powa ng Depensa na malabong matapos itong Lunes ang pagmamarka ng ebidensya sa natitirang reklamo laban sa kanilang kliyente. Gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday. Hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. Paliwanag pa ni Powa, napakaraming dokumentong kailangang markahan sa Articles 1 at 2 bilang ebidensya. Sa datos ng Senate Secretary, aabot sa mahigit 4,000 dokumento o ebidensya ng depensa at prosekusyon ang dapat markahan sa usapin lamang ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Samantala, kinumpirma naman ni Senator Robin Padilla na handang tutulan o harangin ng minority senator sakaling maging presiding officer sa impeachment court si Senator Chis Escudero. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno,
SMNI News.